Ay naku po mga kawaki, tingnan niyo po yung mga paa at binti ni Nanay Marita. Oh. Sobrang manas na. Namamaga na ng gusto. At iba na yung amoy. Napakabaho na mga kawaki. At yun oh, may napansin ako dito. Oh. Yun oh, tingnan niyo. Oh. Ayan oh. Oo. May gumagapang oh. May gumagapang na uod. Uod mga kawaki. Mayroon ng uod. Ay, naku. Kailangan tumagapan. Ayan oh. Ay grabe. Mga nagbaba sa akin, hindi ako kinakampihan ni Kuya Iwak. Ano yan, napayuhan nga ako eh. Yun. Oh. Nakasalatan ng baba sa akin. Kay Tiging Badi, kay Nelby, kay Iwak. Sorry na, pasensya na. Di man ako nagmumura sa inyo eh. Hindi ako nang babasa sa inyo. Di ba, itura ko ganito lang. Hindi ako naliligo, tsaka wala akong forma, tsaka hindi ako marunong mag-guide sa'yo, tsaka wala akong trabaho. Kaya binabas niyo ako. Grabe ano? Ikaw na yung binabas, ikaw pa yung humihingi ng sorry. At tanungin kita, Jonathan, bakit nga ba hindi ka nagtatrabaho? Kita na kasi iiyak. Oo. Nakita ko kagalina, marami ganito rin. Oo. Aras na kami, 4, 5, 6. Oo. Hindi ginagawa eh. Oo. Bilang ako, bilang kami, marami ganito. Oo. Sa kalsada, pag nakikita ko. Oo. Kaya nga, nakikita nila, ako lang pinupunan nila. Eh marami naman kami kagaya din namin, nakikita ko rin. Oo. Manyan, ikaw ba, Jonathan, hindi ka ba marunong masaktan pag nakarinig ka ng masamang salita? Nakikita rin ako. Dumadating din sa punto na tumutulo yung luha mo. Talaga, pag nalulungkot ka ng gusto. Ibig sabihin, pag nakarinig ka ng hinahamak ka, na tinutuya ka, ibig sabihin, nasasaktan ka rin? Lagi na lang kami kasalanan kasi, naman inaano. O sa mga kawaki, mga kabisnes hindi na nga pinag-usapan dito kung mayaman ka o mahirap ka, ulubi ka man o hindi. Ang tao talaga may damdamin niya na marunong masaktan. At lahat ng tao may karapatan na kumain. Kanya-kanya nga lang ng gawa ng paraan kung paano ka makakain. Sa pagkakataong ito lang ang naisip nilang paraan mag-ina para kumain. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Kailangan yun. Oo. Kailangan yun. Ngayon, narinig ko rin yung usapan nyo doon na gusto ni Ate Jeannie. Yun nga, narinig ko doon yung usapan nyo ni Ate Jeannie na ginakumbinsi ka ni Ate Jeannie na dali na sinaan. Pagka-pikil-pikilin mo nga. Hindi mo naman ito kasi. Sige nga. Lang ito. Lang po siya. Lang siya. Mamula kasi. Madumi pa. Hindi naliligo. Kaya namumula. Pero kung yan ay maligo siya, mawawala yung pamumula? Siguro. Yung sa naligo matagal na. Doon pa ata kami umalis sa Jenny. Yung nakatara pa kami doon. Wala pa kayong umalis doon kay Ate Jeannie. Takal na mga ilang linggo yun. Hindi, buwan na yata eh. Oo nga. Basta dyan nakasada na kami. Sus Mariusep, Tagal na nga ganun. kaya pala yung amoy ni Nanay Marita parang pinaghalo na. Oo, Nay. Grabe ang baho. Ang amoy mo, Nay. Tingnan rin ako eh. Ang amoy mo, simuton, humot-humot, baho-baho. Kay Ragid, man ikaw tanawon. Ragid, pati ang inyong nawong. Sos Mariusep. So, shout out sa mga kababayan natin dihang mga Sinibano kay naman sila nakaintindi ko yung sinutuan nato na Sinibano di ay. Ragid ni sinanay. Ayun, no? Ang may kanta niya na ang mga sa Cebu, ang kanta no na ganito. Dirty look, moragway kaligo, simuton, humot-humot, baho-baho, kay Ragid man ikaw lang tawon, Ragid hasta ang imong nawon. Kaya, swerte ka, swerte ko, pare ko.
nga ikay gi anak dili gwapo. Kaya swerte ka dahil pinanganak ka di gwapo, okay lang yun. Ay! Tira! Joke lang mga kawaki, no, mga kabitnet. Si Jonathan naman ay kandi niyan. Ritsura din naman to. Kaya lang hindi na plaster. Sus, Nay! Napakabakuan talaga. Ang amoy mo talaga, Nay. Grabe talaga. Naamoy mo rin, Nay? Oo. Hindi. Ikaw, Nay. Tanungin kita, Nay. Kung amoy mo, ano ba ang pakiramdam mo sa amoy mo? Wala? Amot man, amot? Mabango? Sus, Mariosep. Mabango naman daw pala si Nanay Marita. Kaya, kasi nasanay na, Nay, no? Nasanay na? Yun. Pero Tan, sabi naman ni Inday Gini na tinanong niya pa doon kung gusto ni Nanay maligo Oh, ba't hindi mo pinaliguan? Balik kami. Oh. Mama, bago ikipado ni Manila. Bakit? Maligo ka doon. Ayaw niya. Bakit? Ha? Sabi ko, ligo ka doon, balik tayo. Pabalik tayo at Phoenix. Sabi niya, ayoko. Nay Marita, bakit ayaw mo maligo? Bakit ayaw mo maligo? Ay, ikaw pala. Ikaw naman lang tinuturo ni Nanay. Nagsisisihan na kayo ngayon, pambira. Kaya doon tapos, sabi ni Mama, ayoko. Ha? Paligo. Ikaw pala na yung ayaw maligo Ano ba yan? Walang maligo, wag na ako pa. Kasi, Ha? Teka lang, tanungin ko talaga. Nay, Ha? ikaw gusto mo rin maligo? O yan. Ngayon, punta kayo doon sa kay Ate Jeannie kasi doon maluwag yung lugar. Kasi pag naliligo ka, dapat nakaupo ka sa wheelchair. Ako, maliit yung banyo ko dyan. Hindi magkasya kayo doon. Saka mahirap, maliit yung banyo ko Doon, maluwag yon na makaligo ka doon. So, mamaya, punta kayo doon. Kasi di ba sabi niya naman, Jonathan? Oh. Hindi Sino ba talaga sa inyo nagsasabi ng totoo? ayaw mo talaga. Naglalaglagan na itong mga kinawakit. Naglalaglagan na lang ngayon, nagtuturuan na kung sino talagang nagsasabi ng ikaw, Nay, gusto mo maligo? O yun. Ikaw, Tan. Maligo ko naman yan. Hindi. Gusto rin maligo. Ikaw rin. So ngayon, nagkasundo na kayong dalawa. Maligo na kayo, ha? Pumunta kayo doon kay Inday Jen o kaya kay Ate Jeannie para maligo, ha? Tapos, ang ino-offer niya naman sa'yo yung tirahan doon sa kabila, baka yung pusa. Ako yung pusa, nag-amoy-amoy na naman yung, Hoy! Nangangain pa naman yan ng mga patay na daga, Nay. Oo, lahat ay patay na daga. Lahat ng daga dito, ubos. Pag naamoy-amoy niya na baka siguro naamoy niya na parang amoy daga. Pero masakit ba, Nay? Yung paa mo, masakit ba yung paa mo? Yung paa mo, ito. Ayan mga kabaki, may napansin ako doon sa mga paa ni Nanay Marita at sa kanyang binti, may gumagalaw-galaw daw doon sa dulo at nakita ko may uod doon na gumagapang mga kawaki. Sana nasa labas lang yung uod na yun at wala sa loob. Kasi kung nasa loob yan, delikado na. Ang sakit daw ng pakiramdam niya. Ayan. A few inches later. So, ito ang advice ko sa inyong dalawa, ha? Bumalik kayo doon kay Inday Gini, tapos maligo kayo doon. Kahit na, kung ayaw nyo manatili doon na nakatira sa kanya, basta punta lang kayo doon, maligo lang kayo. Kasi yun naman ang sabi niya Yun naman yung offer niya, di ba? Na kung gusto niyo maligo, ligo kayo doon. Punta kayo doon.
ano yan, tuwing araw-araw, punta kayo doon, Jonathan, para maligo. O kaya, every other day, susunod naman na araw. Ano? Kasi, Nay, yung amoy mo na hindi na magwanta. Grabe na. Oo, nakakasulasok na. Sa isang salita ba, Nay, baho na, baho. Pero ikaw, hindi mo maramdaman yan kasi andyan nakadikit sa katawan mo eh. Baliwala sa'yo kasi nasanay na yung ilong mo. Yung ilong mo ba, Nay, barado yan? Ha? Barado ba yung ilong mo? May sapon? Wala naman. Ikaw, Atlan. Yung ilong mo, may bara ba o wala naman sipon? Yan na dahil na ako eh. Oo. Pero wala naman bara. Hindi mo masyado naamoy. Ibig sabihin na sanay, no? Yun, nasa. Oo. Ayun. Nasanay na. Ayan. Wala tayong magagawa. Mga kawaki, nasanay na si Jonathan sa amoy nilang na dalawa eh. So, balik tayo doon sa usapan. A few inches later. Punta kayo kay Ate Jenny, Nay, ha? Pakinggan nyo ako, ha? Punta kayo doon kay Ate Jenny. Maligo kayo. Tapos sabi niya, dadalhin daw kayo doon sa hospital. Yan sa tala lang. Patik para yung paa ni nanay, yan, Jonathan, marisitahan ng gamot, no? Tapos, saka ma-check yung paa mo, Nay, ha? Ipacheck mo yan kasi, di ba sabi ni Ate Jenny doon, Inday Jenny, sabi niya, baka maputol. Oo, baka maputol yan, Nay, pag hindi pinabayaan mo yan, huwag kang pumayag. Alam mo, walang pinagkaiba doon kay Ate Lisa. Napanood mo yung video ko nga, ay wala pa, hindi pa pala na-upload, no? Yung babae, naputol yung dalawang binti. Dalawa talaga yan, no? Aganan din yan, diabetic din. Oo. Hindi siya nagpagamot, Nay. Ito, pinutol to dito. Oo, kasi kagad-agad hindi niya pinagamot. O, may vlog ako niyan. Binigay ko nga sample ikaw doon, Jonathan, eh. Sinabi ko, ganito rin ang mangyayari sa binti ni Nanay Marita kung hindi siya magpagamot, hindi siya magpa-check up pa. No? Sa kay Kwan yun, mapapanood mo doon sa kay Ma'am Erlinda official vlog. Siya ang mag-upload noon eh. So, Nay, sundin nyo na doon ang sinabi ni Inday Jenny, ha? Ni Ate Jenny o Inday Jenny. Oo. Sundin nyo na yan, Tan. Pasama na kayo kagad, punta doon sa clinic o kaya sa hospital para ma-check up yan. Kasi hindi naman kagad-agad yan, dadalhin kayo sa DSWD. Baka natakot ka dahil pagpunta doon, baka kala mo matira kayo daan, hindi pa yon. Dadaan pa rin yun sa proseso. Ibig ko sabihin, magbibilang pa yan ng mga ilang araw o baka linggo pa yan bago madala doon sa DSWD. Ganun pa man, kahit na hindi kayo magpunta sa DSWD, tandaan mo iyan, wala namang bawal, yung binti ni nanay na yan, wala namang bawal kung sa klinik kayo pumunta o kaya sa ospital. Saka si Ate Jenny, may capacity yun para tulungan kayo na may pagamot yung mga binti mo na yan, yung mga paa mo na yan, ay may capacity siya. Mayaman si Ate Jenny, no? Papatay ng bahay. Ha? Papatay ng bahay ka. Oo, yan. At bukod pa doon, pag nakita yung ng mga sponsor nyo, pag napanood kayo doon sa video ni Ate Jenny, pag nakita ng mga sponsor nyo na okay na kayo, bumait na kayo, naliligo na kayo, sumunod na kayo doon sa sinasabi ng mga sponsor, baka tumulong sila ulit. Diba? Kasi yun lang naman inaayawan ng sponsor, yung sinasabihan kayong maligo, hindi ka naliligo eh. Kaya naiinis sila, Nay. Yung mga nanonood sa inyo, naiinis. Kasi
nakikita nila na si Jonathan ba hindi sumusunod. Na, bawa, sabihin maligo. Hindi sumusunod. Nakita kayo ni boss ka-business. Oh, ipawi na kami na. Saan ba kayo galing noon? Ito siya, ano sa SM Caloocan. Doon malapit sa kanila? Oo, doon. May SM dito, may Caloocan dito. Oo. Parang sila o pamalapitan. Oo. Dito kami sa kaliwa. Sabi na kami, nagmalamas kami yan. Pauwi lang namin. Pauwi na kayo? O, tapos kabilangan kisada kami. Tatagal sa yan doon kami. Tapos pinakapon kami ni Keltoy. Pinatawag. Yun na, Ano? pinatawag kami ni Keltoy. Ano Intoy? Oo. Hmm. Tapos pumunta rin niya ba yung nakaraan doon? Ay? Ano, Nay? Tatay ka? Ah? Oo. Oh. Yan. Bravo. Ang ginagawa mo. Bravo. Wala. Huwag ka dito magpuswak agad na ha. Ay! Tira. Ay, anong masasabi mo sa mga baser mo? Mga maraming puna sa'yo. Anong masasabi mo sa kanila? Baser na naman. Oo, mayroon na yan. Hindi na maubos yan. Pati ako kasama na doon sa binabas eh. Sila pare, sabi may basket sa gini. Mayroon din. Oo. Kung nagbabas, Oo. kaya yun. Oo. Kung alam bakit kung nagbabas. Hindi, yun na nga. Yung sinasabi sa'yo ni Ate Jean, yun na yun. Pero ano bang mensahe mo doon sa mga nangbabas sa'yo, yung mga baser? Ano bang masasabi mo sa kanila na ayuhan sila ba? Na huwag naman silang ganon. Ano bang... Sabi ko lang sa nagbabas sa akin. Alam na akong ginagawa kasalanan tayo. Okay. Para makapatin ko ko. Oo. Alam na akong ginagawa kasalanan para ano. Ganyan niya ako. Ganunin ka. Oo. Wala naman akong matandaan eh. Alam ko sarili ko kung ano ang ginagawa ko eh. Ayun. Tsaka, di man ako nagmumura. Di man Mm. ako nananakita. Oo. Katalita lang ako. Ano? Oo nga, no? Sandali lang, Tan. Oo nga, no? Napapansin ko, hindi si Jonathan yan, hindi nagmumura to. Hindi ako nagmumura sa vlog. Oo. Kahit may- Pero pag wala sa vlog, Baka sakali. baka sakali pa yon. Oo. Pero, ako rin, mga kawaki, napansin ko yan. Si Jonathan, hindi yun kagaya ng iba na malakas magmura o ano. Ito si Jonathan, hindi mo to siya basta marinig na nagmura. O ano pa? Ano pang sasabihin mo? Pasensya na nagbabasa sa akin. Oo. Kung sa kanilang, natatawag din ako kasi, alay, ganito na nga ako, ibabasan niyo pa ako. Hindi na kayo nakawa sa akin. Ayun. Kung mahiyaman nyo ng pansin ko, walang, Oo. una nga, sorry na sa inyo, wala nang nagawa akong kasalanan na hindi ko alam eh. May Oo. kasalanan ako wala. May na lang ng pasensya, sorry. Kasi Oo. na maulit, tsaka di naman ako binablock na ni ate. Pero makiwanan lang ako nagpapablock eh. Hindi. Nagpapablock sa akin. Hindi, Tan. Hindi lang sa akin, ha? Dapat magpabablog ka sa lahat. No? Tinawag ko taron eh. Pag may time ka, puntahan mo rin sila, ha? Sorry Oo. na sa lahat ng nagbabas sa akin. So, ang mensahe mo doon sa mga nangbabasa sa'yo na huwag ka naman nilang tignan sa iyong kaanyuan Oo. at sa iyong mga gawi o kaya sa iyong mga gawa dahil sa hindi mo naman sila inaano. Hindi mo sila inaano. Diba? Hindi mo naman sila minumura, hindi mo naman sila binabalahura. Para sa sarili lang. Hindi mo na ako nakakawit sa tao eh. Hindi ko alam kung kasalanan ko pa siyang ginawa. Kaya humingi ako sorry kung Kung may kasalanan ka. Ayun. So, ibig sabihin, sa mga taong mapanghusga, huwag nyo naman si Jonathan kagadaw-husgahan kasi hindi nyo alam kung anong kalagayan ni Jonathan kumpara dyan sa inyo. At may mga nagsasabi doon sa comment na kinakampihan pa daw kita. Hindi naman mga nagbabasa sa akin, hindi ako kinakampihan ni Kuya Iwak.
Ano yan, pinapayuan niya ako eh. Yun. Hindi ako pinakapihan niyan, nagpapayo lang. Oo. Nakatalatan ako pa sa akin. May tingin body, get ka, ano yan, kay Wakilok. Sorry na, pasensya na. Hindi na Oo. maulit. Saka, kakayahan ko lang kasi ganito eh. Mahirap lang kami. Mm. Saka ano eh. Wala kami matulungan mga bahay, kaya ganito. Di man ako nagmumura sa iba eh. Kaya hindi ako nang babasta. Mm. Yung pagsarili ko lang pagkatao doon, kaya kung kilos ako, tapos ginagawa ko, kumain ako. Ganun ba? Tapos gagawin ko. Ganun lang ang buhay ko eh. Hindi man ako nangangano ng tao. Hindi man ako nangangano ng kanya. Okay. So, ang punto dito, Jonathan, humihingi ka ng pasensya doon sa mga tao na hindi gusto yung nakikita nila sa'yo. Tama ba? Itsura lang. Oh, pero ikaw wala kang anumang kasalanan doon. Kung i-analisa mo, ano? Kaya lang, may mga tao talaga na mapanghusga. At gusto ko rin parating doon sa mga nangbabasa sa'yo na nagko-comment na hindi ka daw umubra doon sa kay Thinking Body, kay LB. Ngayon, ikaw daw bumapunta sa akin dahil nauto mo daw ako. Sa tingin mo? Kaya nang ba sa akin, si Sir Wakiwak, una pa lang natatakot na ako dyan. Oh. Pero bandang huli, mabait naman pala. Nakatakot. Oh. Well, tawag doon. Hindi ako pinakapan ni Sir Wakiwak. Takot na ako dyan eh. Diyan pa ako dyan. Pero talang bandang huli, parang kanatag na kalobo sa kanyang bait naman pala. Oh. Wala nga ginagawa masama eh. Oh. Kahit naging body, sila pa nagbaba sa akin ng si JD. Ano din yung yung video ko, wala akong ginagawa kasalanan. Sa itsura ko lang to. Di ba, itsura ko ganito lang. Oh. Hindi ako naliligo, tsaka wala akong forma, tsaka hindi ako marunong mag-guide sa'yo, tsaka wala akong trabaho. Oh. Kaya binabas niyo ako. Oh. Tapos wala akong kakayahan magtrabaho, kaya Oh. binabas niyo ako. Pero kung naliligo ko, tapos may forma ako, nagtatrabaho ko, siguro sa inyo sa akin, hindi niyo ako babasit, pupurihin niyo ko. Itsura ko kasi talagang babatiin niyo ko. Babatiin niyo na kayo, dahil sa inyan. Hindi kasi maayos ang pagbubuhay ko eh. Oh. Kaya sorry na. Baka ganito tingin niyo sa akin. Oo. Grabe, ano? Ikaw na yung binabas, ikaw pa yung humihingi ng sorry. Kung tutusin, mga kawakil, mga ka-business, si Jonathan, wala naman talagang ginawa sa inyong kasalanan eh. Kung bakit naman, ito ay tinutukoy ko dito, ay yun naman ay mga may negative comment o kaya yung mga baser. Kung tutuusin, tama yung sinasabi ni Jonathan, hindi naman kayo inaano. At sinasabi niyo si Jonathan ay mabaho, paano niyo siya naamoy? Ang layo-layo niyo. At kung siya, maligo man o hindi, siya naman ang magdadala noon. Diba? Hindi naman kayo, hindi naman nyo naman sa katabi sa pagtulog eh. Ngayon, may mga tao talaga na may mabubuting puso. Jonathan, tandaan mo yan. Na kahit ganyan ang kalagayan mo, ay may gana talagang tumulong sa'yo, di ba? Mayroon kang mga sponsor dati. Tandaan mo? Mayroon talagang mga ganong klaseng tao. Kaya lang, dahil doon sa mga babasa nilang mga komento, sa mga pangbabasa sa'yo, na malimit, sinasabi doon na wag mo na yan tulungan si Jonathan, tamad yan, hindi naliligo, sobrang baho, wag nyo na tulungan yan, paalisin nyo na yan. May mga ganon na salita doon, Jonathan. Ngayon, para sa akin, imbis na tumulong pa yung tao na may mabuting puso, dahil nabasa nila doon mga komento ganyan, hindi na tumulong sa'yo. Kumbaga, hindi na nakakabuti, nakakasama pa. Hindi na nga nakatulong, nakapagpahamak pa. Oo. Ganito yan. At tanungin kita, Jonathan, bakit nga ba hindi ka nagtatrabaho? Kita na kasi umiyak. Oo. Di ba, pag iniiwan ng daan, pagdahang kapala, pag didiskarte ang pagkanang ng pera, pumunta ako sa Tingin Body ka LB. Oo. Gusto niya lagi ka sa kasama. Ang bigat, hirapan na ako, dapat ako lang. Oo. Umiiyak. Makakadiskarte, yung iiyak ko. Kaya gano'n, tsaka,
Yun na mga basher ko eh. Niyak ni mama eh. So, ibig sabihin, sa isang salita, kaya hindi ka makapagtrabaho ng maayos, dahil nga, hindi mo ito maiwa-iwanan si Nanay Marita. Dahil, pag iniwanan mo, umiyak. At saka, may sakit eh. Kaya ngayon, sinasabi ko, kaya siguro nila nasasabi yan, dahil hindi nila iniisip at hindi nila ina-analisa yung kalagayan mo, na kung halimbawa, magbaliktad sila ng kalagayan, halimbawa sila, maging ikaw, at ikaw maging sila, kung gagawin din kaya nila yung ginagawa mo na yung nanay mo, lagi mong inalagaan, tinutulak-tulak mo lagi. Saka sinasabi nila, ginagamit mo yung nanay mo para makapaghanap buhay ka, para kumita ng pera. Sige, sa tingin nyo ba, kung hindi lumabas sa kalye si Jonathan, makakakain sila. Kaya nga po eh. Okay. Ngayon, kung dinadala niya naman yung nanay niya, kasi bahagi na to ng ganyang buhay, yan ay si Nanay Marita, hindi mo pwede ito iwanan eh. At hindi naman kasalanan kung manghingi ka ng limos. Wala namang batas na nagbabawal na manghingi ng limos ang isang tao. Kaya marami doon sa kasada eh. Nakita ko kagalina. Marami ganito rin. Oo. Paras lang kami. Oo. 4, 5, 6. Oo. Hindi ginagawa eh. Oo. Hindi lang ako. Hindi lang kami. Marami kami. Oo. Sa kalsada bagong nakikita ko. Oo. Kaya nga, nakikita nila, ako lang pinupunan nila. Eh marami naman kami kagaya din namin, nakikita ko rin. Oo. Saka, tanongin niya doon sa amin, umiiyak ko pag ako nawawala sa mga tao doon. Saka isa pa, Hindi ko eh. Jonathan, di ba may sakit ka? Meron ka na rin sakit eh, dahil nagsuka ka na ng dugo, di ba? O pasintabi dyan sa mga kumakain, ano? Kaya si Jonathan, hindi basta-basta makapagtrabaho na mabigat yan. Kaya dapat, intindihin nyo, mga viewers namin, unawain nyo po sana yung kalagayan at sitwasyon ng mag-inang ito. Kaya, kung meron kayong may tulong, tulong na lang. Kung wala, tahimik na lang. Kagaya sa akin, tuwing pumupunta sila dito, hindi naman ito nasisiro kahit papaano eh. No? So, ako, babaka sakali din na, halimbawa, may makapansin at magpaabot ng tulong sa inyo, siyempre, ibibigay ko yon. Dahil kung magpaabot sa inyo ng tulong. Basta, dapat yung lang tandaan, mga viewers namin, na ang pagtulong sa tao, ang pagpapakain sa tao, hindi yan pinag-usapan kung mabuti man siya masama. Tama po yun. Ang lahat ay may karapatan kumain. Maging yung mga taong convicted na at mayroon ng hatol na bitay na ibibitayin na sila, pinapakain pa rin. Katunayan yan, pinapakain pa sila ng masarap na pagkain. At tinatanong sila kung ano yung gusto nilang huling kainin bago sila bibitayin. So, walang batas, hindi kasalanan sa Diyos na magbigay ka ng limos sa mga aba, katulad nila. At wala ring batas na nagbabawal na hindi magpapalimos yung isang tao. Kaya lang kayo nagagalit sa kay Jonathan kasi hindi sinusunod ni Jonathan yung gusto nyo mangyari. Tama po yan. At ang gusto nyo mangyari, malabo rin talagang mangyari yan. Kasi sa kalagayan nilang dalawa, sa sitwasyon nilang dalawa, mahirap masabi yung mga bagay na yan. Sa totoo lang. Kaya nasasabi nila yung Jonathan dahil hindi nila nakita yung actual na aktwasyon nyo eh. Yung sitwasyon nyo eh. Pero kagaya sa akin, dahil nakikita ko ang sitwasyon nyo at bilang may karanasan sa pagtitingin sa kalagayan ng tao, alam ko kung ano talaga ang sitwasyon nyo. Kaya, sinasabi nila na kinakampihan daw kita. Wala, hindi ako konsentidor, hindi ko kinakampihan. Ang katwiran ko lang, kung yung hayop nga eh, pinapakain mo eh. Diba? Kung yung pusa, aso, pinapakain mo. Itao pa kaya? Eh, may puso at damdamin din naman yan. Ikaw pa, Jonathan, hindi ka ba marunong masaktan pag nakarinig ka ng masamang salita? Nangyari na ko. Oo. Ako, binabalik ko rin. Oo. Binabalik pag ako ng sila.
sabi ng masakit. Oh. Pero nasasaktan ka, dumadating din sa punto na tumutulo yung luha mo. Talaga, pag nalulungkot ka ng gusto. Ibig sabihin, pag nakarinig ka ng hinahamak ka, na tinutuya ka, ibig sabihin, nasasaktan ka rin? Lagi na lang kami kasalanan kasi, naman inaano. Oo. Tapos ngayon, binabalik ko rin. Tapos yung binabalik ko, ang talo. Kasi siya pang nag-alik. Oo. Yun nangyari. Kaya ayoko na ibalik, pabayaan ko na lang. Oo, gano'n. O, sige. Pero, tumutulo din ang luha mo kapag ka nasasaktan ka. Sorry na, Pero, hindi mo lang pinapakita. hindi lang. Nalulungkot lang ako. Ayan. Ayan, alam nyo, mga kawaki, mga kabisnes. Hindi na dito pinag-usapan kung mayaman ka o mahirap eh. Ulubi ka man o hindi. Ang tao talaga may damdamin niya na marunong masaktan. At lahat ng tao may karapatan na kumain. Kanya-kanya nga lang nang gawa ng paraan kung paano ka makakain. Sa pagkakataong ito lang ang naisip nilang paraan mag-ina para kumain. Yung mamali mo sa kalsada, mag-istambay sa kalsada. At yung nakikita nyo na halimbawa, kagaya niyan, ino-offer sila ni Ate Ginny, ni Inday Ginny, tira doon sa kanilang kakay. At ayaw nila. Kung titignan mo, parang hindi magandang tignan. Pero sa totoo lang, tanong ko sa inyo, mga viewers namin, pag hindi mo ba gustong isang bagay, gagawin mo. So, ibig sabihin, kung hindi mo gusto, parang pagkain lang yun eh. Kahit anong sarap ng pagkain, kung hindi mo gustong kainin, kahit anong pilit nun, ngayon mong kumain, di ba? Pero, pag nakapag-isip-isip ka naman, na pwede pala doon, o di punta ka doon at titira, di ba? Jonathan? Yan. Di ba, Nay? Yun. Okay yun, Nay? Yan. So, Jonathan, ganito na lang. Anong masasabi mo doon sa kay Clarissa? Karisa, Oo. Nga. ayun. Hindi mo yung dahil nakita sa personal kasi yun. Oo. Sa YouTube lang nakita. Oo nga, sa YouTube lang. Yung mga pangbabas niya matindi kasi kung matake yun eh. Anong may papayo mo? Anong may papayo mo mga pala sa kanila? Payo ko. Payo na lang. Magbago na lang si Karita. Oo. Huwag na mangaway. Huwag na mangaway. Oo, magbago na siya. Huwag Oo. siya mangaway ng Kuya Business. Kasi Kuya Iwak. Oo. Tigil na. Magbago na lang. Oo. Ibig sabihin, gusto mo nang wala ng away. Oo. Ang tanong kasi, sabi nila, bakit sinasabi ni Jonathan niya na nagpapayo ng ganyan, tapos siya, ganun din. Ano yun? Ano ba pinagkaiba nun sa iyo sa kanila? Ang pinagkaiba kasi, ako kasi, mahirap. Oo. Kasi katuwiran naman kasi ako eh. Oo. Nakikita naman yung kahirapan ko sa katuwiran ko. Nagagalit ako, may punto naman kasi ako, nakikita naman. Pero sa kanila, may yaman naman sila. Magalit man sila hindi. Hindi naman tuwa tayo ng ginagawa nila. Hindi naman totoo. Kaya yung masasabi ko eh. Ayun, ano? Yung ginagawa nila hindi totoo, pero yung sa iyo, totoo. Ayun. Kung kumbaga, ay for the views na lang. Oo. Doon sa kay Clarissa, paano naman ang baka gusto mong kamustahin si Inday Ukray? Hindi, ayoko na. Ha? Natakot na ako eh. Natakot na ako kay Lord. Kay Inday Ukray. Natakot na ako. So, no-comment ka na. No-comment na sa kanya. Oh, mabuti yun. Dapat mo lang panindigan yung pinag-usapan natin doon sa barangay. Nagkapirmahan kayo doon sa barangay na kasunduan, di ba? So yan ay hanggang ngayon nananatili kang pinanindigan mo yon. Takot ako sa kanya kay ate. Kaya hindi ka na magsasabi sa kanya ng ano paman. Hindi na, bawal na. Oh, yon, bawal na. O, mabuti, okay. Doon naman kay Rick Aningat. Di Kalingat, Okay. ano, natulungan din kami nun eh. Binigyan kami ng pera nyo. 300. Kahit pa paano, nakatulong sa amin. Oo, Si siyempre. Eric Kalingat, nakilala ko rin kay Kuya Kabisit yun. Kaso lang, Hindi ko alam ng bakit sila nag-away. Sabi ko, Kuya, si Kalingat, hindi ako galit sa'yo, tsaka
ano, huwag mo nawain si Kuya kasi, Kuya Wakiwak. Oo. Kaya ano naman, Susayta kasi, yung kasi kilala yun. Ha? Yung isa, yung kilala Si yun. Clarissa. Kasi Carissa, hindi ko kilala yun. Oh, yun. Kaya ano, So, basta ikaw, yun lang masabi mo kasi hindi mo alam yung pulo-tulo, ano? wala. Yun ang mga... Masabi ko lang, huwag na mangaway, tigil na. Ayun. Para sumahimik ng then, social media. Oo. Yung masabi ko. Ako nga tumigil na kasi wala na akong plano. Ayun. Oo. So, ayan. So, ayan mga... Ha? Kasama yung binabasa ko sa Pangal ba yung tikat pa yun ba yan? Oo, sa bigas. Bigas? Oo. Lahat ng tao nung pinapati ako sa kay Jonathan. Oo. Yan, pinapati ko yung pinapati ako, shoutout sa inyo lahat yan. Ayan. Saka dito sa amin, pinapati ako. Ayi! Tira. Ah, Pinapati ko kayo. Lahat. pinasapat mo. Shoutout sa inyo. Ayan. Pinapati ko. Bulak. Bulak. Ayan. Nay, ano masabi mo, Nay? Ha? Anong wala? Hindi pwedeng wala, Nay. Ayan. Oh. Napaihi si Nanay Marita sa sobrang tuwa ng aming kuntuhan. Okay na yun, Tan. Yan. Tapos, doon mo na nilagay sa labasan. Ilagay na lang. Doon yung kapan yung... Yan na lang. Yan. So, ingat na kayo. Yeah. Pagka nakapunta ko ulit sa bundok, tingnan ka dito, dadaan ka. Pag nakapunta ko sa bundok, magtitinda ka ulit ng saging, ha? So ayan mga kawaki, mga kabisnes, mga kalindan, dito ngayon si Jonathan, ano. Narinig nyo na yung side ni Jonathan, kung ano yung kanyang mga katwiran. Oh, Mga kawaki. ayun. Pirang ko. Narinig nyo na, ano katwiran niya, ano, anong sa side niya. Bahala na kayo umusga dyan, mga kawaki, mga kalindat, mga kabisnes. Pero isa lang mahalaga, basta ang bawat tao ay may buhay, kailangan kumain. Tama. Basta buhay ang tao, basta Kailangan kumain. talaga. Tama po yan. Tama ba? Tama. Oh, so sa anumang paraan, kumain lang ng nasa mabuting paraan. Huwag na tayong manglilibak sa ating kapwa. No? Ayan. So ayan, mga kawaki, maraming salamat at sinamahan nyo kami hanggang sa dulo ng video namin ito. Salamat po sa inyo, Nay. Kaway, Nay. So yun, lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Ayan. Bye-bye na. Bye. Ayan. Okay. O yung cellphone mo, baka mahulog. Sige na. Ingat kayo. I-upload ko yan. Baka maya o kaya bukas. Pag na-edit ko ha, panoorin mo. Sige. Ayan, nagtatanong si Jonathan kung i-upload ko na. Kaya gusto niya mapanood yung kanyang sariling mukha. Ayan.